Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maylin. Ako po ay 40 anyos na at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Singapore. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay dapat noong nakaraang taon ko pa ibinahagi. Pero nagkaroon lamang ako ng konting problema dito sa komunikasyon, kaya naman hindi ko naasikaso kaagad. Karanasan po ito nila nanay, noong kabataan niya. Siyang nagkwento nito sa akin dahil sa ulyanin na pong si Lola noong nagkaisip ako. Tungkol ito sa isa sa mga kalapit bahay nila na dating nasa barangay namin. Tawagin na lamang po natin ang pamilyang ito na Pamilya Silverio. 5 sila sa pamilya, 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Dalaga at binata na po ang 2. Ang pinakamatanda na babae ay nasa kolehiyo at ang lalaki naman ay 1 taon na lamang daw noon ay magkokolehiyo na rin. Ang bunso naman ay nasa high school pa lamang. Hindi mo masasabing ang lugar namin sa probinsya ay malayo sa kabiasnan o sa maraming tao. Bagkus ay magkakabilaan na po ang mga kabayan sa amin at konti na lamang ang mga bakanting lote at mga kakahuyan na parte kapag nasa may kali kagaling. Pero ayon kay nanay noong kapanahunan ng kadalagahan niya, walang kasime-sementong kalsada noon. Ang bahay, swerte na lamang ang isang bahay kapag gawa na ito sa plywood. Makapal na uri ng kahoy at yero ang bubong. Hindi pa din po nauuso noon ang mataas o pabakod sa lupain mo. Ang tanging inilalagay na lamang na bakod noon sa mga bakuran ay ang mga gabewang na mga pananim, kagaya ng gumamela, Chinese bamboo o kung ano-ano pa. Ultimong ang harang ng gate noon napakadaling buksan. Kaya naman kitang-kita mo ang bawat kabahayan kapag nadaan ka. Lalong-lalo na ang mga taong nandun na minsan ay nakatambay sa labas ng bahay o di kaya sa hagdan. Subali ang pamilya na ito, Sir Seth, sabihin na lamang natin na nakakaangat sa buhay. May mga pa-sponsor pa daw sila sa mga piyesta noon. Kapag may mga kasiyahan katulad na lamang ng mga Pasko, Halloween, nagpapasponsor din po sila. Medyo may kalaparan ng lupa tapos ang bahay nila naraata yung sa baba at plywood yung nasa taas noon. Yung kainan nila sa baba, wala yung pader. Pundasyon lang at yung bubong, kaya kita mo din doon yung hagdan paakyat sa taas ng bahay nila. Mga ganoon. Ayon kay nanay, may mga alaga din po silang mga aso na mababait naman talaga at nangingilala ng mga kabarangay. Isang araw, napag-alaman na lamang nila na sinugod sa ospital ang buong pamilya. Ang rason ay food poisoning daw. May kinainan na nalason sila noon. Actually, hindi lang po sila. Meron pa silang kasamang kamag-anak noon na dinala din sa ospital pero hindi taga sa amin. Dito, parang sinakluban ng langit at lupa ang pamilya. Namatay ang isang kamag-anak na yon, yung bunsong anak na babae at yung anak na lalaki. At matapos lamang ang ilang araw ay pumanaw naman po ang asawang lalaki. Bale ang natira ay ang panganay na anak ng pamilya Silverio. Napangalanan na lamang po nating Rowena. At ang nanay nito na pangalanan na lamang nating Aling Tising. Napakasaklap daw nang nangyari noon. Lahat sa barangay nung kapanahunan na yan ay gustong makiramay sa pamilya pero hindi lahat nakapunta. Hindi po kasi hinaya o nilamayan ang mga nasawi sa bahay doon sa barangay. Doon silang lahat na binurol sa kamag-anak sa kabilang bayan. Pumunta ang ilan sa kawani ng barangay noon kasama na ang lolo namin na siyang tinitingnan dati na susunod na kapitan. Dahil na rin sa ginagalang din ito sa barangay namin. So bali ay nga po, ayon sa mga nakapunta na sakay noon ng isang minodify na truck, closed casket daw po yung mga burol noon. Hindi pwedeng tingnan ng mga bangkay sa loob. Hindi naman fully itinago ng mga kaanak ang rason kung bakit. Ang sabi, ibang-iba daw kasi ang itsura ng mga namatay noon. Yung katulad din po sa ibang mga kwento nyo. Yung nagkakapekas, natutubuan bigla ng nunal na merong buhok-buhok. Yung laging balbon sa isang parte ng katawan. Bulok-bulok yung ipin at parang
latuyuan ng buong katawan. Dara na mitsura. Aw akala naman nila nung una lakulam dahil sa sinabi na binamanggagamot sa kanila. Pero yun sir, hindi talaga nakita kaagad ng manggagamot ang kung ano ba talaga ang nangyari sa pamilyang ito. No araw ng burol hanggang libing, maayos pa daw mag-iinanuhan. Itong gawela at aling prising nakikihalubilo sila sa mga tao. Naikwento pa nga daw nila na hindi na daw nila mahagilap ang mga taong nakasama nila sa kainan noon. Basta sabi, isa daw yon sa nagpa-sponsor sa kanila. Sexy lamang umano ng buwan mula nang makilala nila ito ay naging ka-close umano. Tapos ayun nga, doon natulungan ay inaya sila sa kaniman o salo-salo para makabawi. Sila ang nalasang kulo ng malayon. Bedbed pa nila, hindi na doon nila alam kung saan sila galing na salo-salo. Basta, tumuloy po sila sa isa sa kamag-anak nila na sumama sa kainan. At tingla, sumama na ang pakiramdam nilang lahat. May mukha ng mga nakasama nila doon, hindi na rin nila maalala. Ayon dito kay Rowena at Prising, binabamumutwa daw sila panadi tungkol sa kainan na yon. At panagaw kahit anong gawin nila upang alala buod sa mga boses at salo-salo. Wala na sila kung ano pang pwedeng maikwento tungkol doon dahil panabing nabablaan ko umanasin ha. Idang linggo din po walang nakatira sa bahay nila Aling Prising. Awakala man nila nanay noon eh magiging abandonado na yung lote nila o di kaya ay hindi na mapipirahan. O mo mga aso nila na naiwan doon, sila na lamang malapit doon ang nagpapakain. Yung mulusot ang malay ito doon sa bakod na laman tapos ay makikikain. Sinasama la din sila minsan ni Lola kapag nagluluto ng kainin ng mga baboy. Hanggang sa iyon na, at simula na ang kababalagan, matapos ang ilang linggong pananahimik na yon. Isang gabi umano, si Aling Pina, yung lamay may isa sa may-ari ng tindahan sa barangay namin na yon. Na yung bahay noon ay yung pinakatapat ng bahay nila Aling Prising. Alas 7 pa lamang umano noon nang pumasok siya sa paliguan nila para maghugas ng katawan bago matulog. Diba, yung mga palikuran o paliguan dati, hiwalay talaga sa bahay na nasa likod banda. Bali yung kanila ay nakatabi sa ilalim ng puno ng kainito at duhat. Habang nasa loob, takang-taka daw siya gawa ng nalangamoy dumi. Kahit na malinis naman po yung palikuran na yon at nabuhusan ng marayos. Imbis na magrimis ng katawan, inunan na yung pagkuskos ng palikuran at paliguan na yon. Noon akmang palabas na siya para sana ay unigib ulit sa balon. Bigla na lamang umanong kumaluskos ng malakas anong nalat dahon ng santol na ilang metro namang ang layo din sa waykay nito. Napakabilis daw yun na pagtingala niya. May kung anong bumulusok sa langit na pinakpan pa ng ilang segundo ang liwanag ng buwan bago nawala sa paningin niya. Hinabol niya pa umano ng tingin niyang lumilipad na yan para mapingnan kung saan papunta pero hindi nila tumagila. Pagmula noon, gabi-gabi nang nakakarinig ng padaspas si Aling Pina na para bang naging daanan na yung bakuran nila ng kung anong malaking ibon na yon. Bukod pa dito, madalas din daw nilang marinig mag-asawa na kapag kalaliman ng gabi ay may mga nag-iiyak ang aso at alo. Tapos ay sinasabayan ito ng mapinis na boses ng isang babae na akala mo ay nasasaktan o di kaya ay pumipilipit sa sakit. Hanggang sa isang araw, nakita na lamang ni Lolo ito si Aling Prising na nakabalik na sa bahay niya. Kasama na yung ibang mga kapwa magsasaka niya noon nang matanaw nila na merong nakapatong na dasera sa ibaba ng hagdan ng bahay. Medyo mabilin-bilin pa umana noon. At ito si Aling Prising nagkukuskus ko na dirate na ng mga dahon sa bakuran niya. Pinawag pa ni Lolo. Yumingon naman daw ito at kumaway. Sinabihan ito ni Lolo na nakabalik na pala siya. Kung kailan pa siya nandyan, at sabi naman niya, kakaraping ng gawin niya. Nung tanong ni Lolo kung nasaan si Rowena yung anak niya, himinto daw nito yung pag-iipon ng mga dahon. Tapos ay sabi kay Lolo, hindi niya daw kasama.
Pagkatapos noon, tumalikod na lamang ito ng walang paala. Naglakad papunta sa hagdan. Saglit na tumingala sa langit bago binuhat ang gasera at tuloy-tuloy na umakyat sa may taas ng bahay nila. Pinagpatuloy na lamang daw ni Lolo ang paglalakad doon. Bihira na lamang daw makita si Aling Trising noon kahit pa anam daw andun ito. Nakakarinig sila ng tunog ng iniihaw na manok o di kaya pagpukpok sa may kusina at usok na parang may niluluto. Pero hindi nila ito mahagilap o masilip pandama. Sa pagbabalik ni Aling Trising, maraming katanungan kung nasaan si Rowela. Kung nalaiwan ba doon sa ibang kamag-anak pero magmula nang bumalik ito sa lugar. Naging baragapan o lugar na bagat na po yung kalye o kalsada na kinasasakupan ng kabaan ng lote nila. Maraming dumadaan doon lang nakakaranas ng iba't ibang kababalagan. Kadalasan, kahit nasabihin na lamang natin na ilang metro lamang ang kahabaan ng kalsada Leon. May pagkakataon na napatadalan na kapon ka sa dulo ang mga naglalakad, lalo na kapag nag-iisa lamang sila. Tapos, parang mag-iiba umano ang panahon dahil kahit na tanghaling tapat, bigla na lamang magdidilim. Meron pa nga daw sir na pumasok sa bahay nila Aling Pina, yung katapat na bahay ni Aling Priscilla. Lalaki. Iyak man iyak ito at basang-basa kahit na napakataas naman yung araw ng mga panahon na yon. Ayon dito sa kanya, milalaag nila umano yung alien na yon. Nang bigla na lamang umulan, asing sobrang lakas daw ng ulan. Ilang minuto na daw siyang tumatakbo para maghanap ng masisluman pero hindi nga pa rin maabot yung dulo kung saan isang liko na lang ay kanila na. Nung mapansin niya na makailang beses na siyang dumadaan sa kapat ng bahay nila Aling Pina, din na siya sinimulang kabahan at tumalun paloob. Mabuti na lamang at hindi siya kinadak ng mga aso noon. Hilapit na lamang daw ito daw asawa ni Aling Pina na nagdala ng ipaknoon at wasiwas sa daan para hindi sila mabaldap ulit. Bukod pa dito, katulad ng ibang mga nababagat, hindi din maalis yung bigla na lamang may malalaking aso, baboy, at malaking itim na manok na bigla na lamang haharang sa daan tapos ay mawawala. At kapag napalagpas ka sa kung saan mo yun nakita, ay may bigla na lamang hahabol sa iyo na isa sa mga hayop na yun. Saka na lamang umanong kumalap at paginala ang mga tadaon na aswang ito si Aling Pising nung mangyari ang kasunod na ito. Pasingkabi po sa mga kumakain o sa mga pet lovers po. Napansin na ni Lola noon na hindi na bumabalik ang mga aso ni Aling Prising para makikarin. Papi yung ibang lakasalayan na upakainin ng mga ito ay napansin din yon. Ang kung akala nila ay dahil bumalik na ang amo nila kaya ganon. Yung may mga mag-aalaga na ulit sa kanila. Pero hindi. Naalala niya yung napapansin nila Aling Pina noon. Yung pagaspas tapos yung iyakan ng mga aso at katinis na boses ng babae sa alaliman ng gabi. Isang gabi po, dun umano natulog ang isang tamangkin ni Aling Pina sa kanila. Gawa nga nang may aasikasuin sila ng asawa nito. Maagang maaga pa. Doon may tulog sa may mahabang upuan na katabi lamang ng pintuan ng bahay ni Aling Pina. Nakairap din ng jeep ito. Nagisin daw ito gawa ng napakatinis ng iyak ang naririnig niya sa bakuran ni Aling Pising. Alalungan na naman ng aso. Masarap ang tulog ng mag-asawa noon kaya naman itong pamangkin nila. Napatayo at lumabas ng bahay sa pag-aakalang baka mamaya diba, kailangan na pala ng tulong ng sa kabilang yon. Malay nga ba na may mali na pala doon sa nakapira? Sumilip daw siya doon sa may bandang Chinese bamboo. At gaya ng nakita ni Lolo, sa ilalim ng baitang ng hagdan ay may nakapatong na gasera. Inamunag ng pamangkin yung ilawan at may nakita siyang nakaupo sa isa sa mga baitang ng hagdan sa taas lamang ng gaserang yon. Nung una, ang unang tingin niya dito ay para itong may kalong-kalong na bata. Nung muling naglabas ng matinis na boses na parang umiiyak yung nakita niya,
Naglakas loob na po itong pamangkin ni Aling Tina na tawirin ang Chinese bamboo at lumapit kasi baka emergency yon. Yun nga lang, nung nasa bandang tapat na siya ng hagdan, biglang tumayo ang nakikita niyang yon. Sinigawan siya na anong ginagawa niya doon. Umalis siya. Napatigil po yung lalaki na para ba siyang nagulat kasi babaliw-baliw ang nakita niya. Pero nang humakbang na pababa ang babae at tumayo sa mismong tapat ng kasera, dito niya naaninag ang nandidilat nitong mata, ang naglalaway nitong malapad na bibig, at ang dahilan kung bakit napatakbo ang lalaking ito. Dahil nakita niyang ang kalong-kalong ng babae ay hindi isang bata, kundi isang hayop. Lumalaylay umano ang laman loob noon habang bit-bit nitong Aling Tirsing na ito. At nakakasigurado ang pamangkin ni Aling Tina na yon na aso ang bit-bit niya na yon dahil naghihinalo pa ito. At kahit na unti-unting nababawian ng paghina, yung paraan ng paghinal ng hayop at iyak, asong-aso talaga. Halos talunin ng pamangkin ni Aling Tina ang Chinese bamboo at nagdive papasok ng bahay nang hindi sinasara yung gate noon. Sabay gising sa mag-asawa. Napabangon naman ng dalawa at nang silipin nila. Wala na yung gasera at wala na rin yung ingay sa bahay sa may hagdan. Gusto mang tumahimik ng mag-asawa noon pero syempre hindi nila napigilan ng pamangkin. Kumalat ito, lalo na itong pamangkin nila ay taga-kabilang barangay pa. Kaya doon na nagtagpi-tagpi ang lahat tungkol sa kababalaghang nangyari sa loting yon. Oo nga naman, di ba? Nakabalik na si Aling Tirsing pero hindi na ito nakikisalamuha sa mga tao. Ang unang inakala nila talagang na-trauma lang o nagpapalipas pa ng panahon para tanggapin ang nangyari. Nawawala pa yung anak niya. Ultimong ang mga aso nila hindi mahagilap. Sa loob ng ilang linggo, naging iwas sa mga tao doon sa daanan na yon. Ultimong sila Aling Tina, gumawa ng lusutan sa likod at gilid ng bahay para lamang makaiwas doon. Kung sakaling bagong yanggaw man ito, paniguradong may bagsik pa itong si Aling Tirsing. Patuloy na naging bagat doon sa may daanan na yon. Hanggang sa nangyari ang kasukdulang ginawa ni Aling Tirsing na siyang naging rason kung bakit tuluyan itong pinalayas sa barangay namin noon. Bago magtanghali nang mangyari ito, diba, maliwanag na maliwanag pa yung araw. Si nanay at ang pinsan niya na kaidaran niya lang, inutusan po ni Lola noon na bumili ng mantika. Yung ulang tindahan po ito sa kanila ha. Wala pa pong tindahan sila Aling Tina noon. Subali sa kabilang kalsada sila dumaan para sana umiwas nga din sa kalye sa tapat ng bahay nila Aling Tirsing. Pero habang bumibili daw sila, syempre, kapag ganun sa probinsya kasi kapag tanghali wala ka halos talagang makikitang tao na gumagala sa may labas. Bali yun nga, habang bumibili, dun sa kalsada na dapat ay daanan nila, nakita umano nilang nakaabang doon si Aling Tirsing. As in, hindi lang yung tipong dadaan. Nakatayo, habang nakatitig sa kanila ni nanay. Kaya ang ginawa nila nanay dun lumusot sa likod bahay ng tindahan na binilhan para makadaan sa may kabilang kalsada. Na yung kalsada na yun ay yung laging ang may bagat. Yung tapat ng bahay ni Aling Tirsing. Mabilis naman silang naglakad bit-bit ang mantika sa plastik. Walang ano-ano. Sa mismong harapan nila, dumaan po si Aling Tirsing. Mabilis itong tumawid na tuwid ang katawan. Tapos ay huminto sa mismong harap nila. Inikot lamang ang leeg. Pinandilatan sila. Ngumiti sabay tumulo ang mga laway nito. Para bang nakalutang na umusad pero hindi gumagalaw patawid doon sa may kabilang parte ng kalsada. Nang makaharap ito sa may Chinese bamboo ay tumalon at nawala na lamang po ito bigla. Dito na tumakbo sila nanay at ang pinsan niya na sumisigaw noon. At akala nila matatapos na doon. Nang walang ano-ano, may biglang humatak sa paa ng pinsan ni nanay.
na siyang naging dahilan ng pagdapa nito sa may lupa. Kita ni nanay kung paano bumagsak yun at nagpadaos-dos ang katawan. May mga kamay na humahatak sa paa niya, palapit dun sa may Chinese bamboo. Naglakas loob si nanay noon na lumapik at hatakin itong pinsan niya. Sigaw po siya ng sigaw noon hanggang sa marinig sila ni Aling Tina. Laking pasasalamat talaga nila noon sa Ali kasi tumakbo ito na may dalang patpat at hinahambalos ng hinahambalos ang kamay na humahawak sa paa ng pinsan ni nanay noon. Sinigawan ito ng Ali na, "Ano ba, Trising? Pamangkin ni Dodong yan." Dodong po ang palayaw ni Lolo. Nagtunog baboy lamang daw at kumaluskos bago nawala ang presensya nito. Marami pong galos na walang pinsan ni nanay. Namumutla sila parehas at habang ginagamot ni Lola at mga tiyahin ng sugat. Sumugod agad sila Lolo at mga kapatid niya doon sa may bahay. Yung tatay ng pinsan ni nanay noon, talagang tinapyas ng itak yung dalawang baitang ng hagdan at pinagsisira yung mga dingding at gamit sa kusina ni Aling Trising. Aakit pa sana ito pero pinigilan na lamang nila Lolo. Sinabihan nila ito na malaki ang utang na loob nila dahil sa naging mabait nga ang pamilya noon pa. At kahit na may sinyalis na, ay hinayaan na lang nila ito doon at ang kabarangay niya na lamang ang umiwas para na rin sa katahimikan ng lahat. Pero nung nangyari nga yon, hindi na sila nagtitiwala pa na hindi ito mauulit. Wala daw imik ang Trising pero naririnig umano nila na pabulong-bulong ito doon sa taas ng bahay. Yung tipong patabog-dabog. Pinahapyawan ito nila Lolo na kung hindi niya magawang makisama, umalis na lamang siya. Kasi babantayan daw siya nila Lolo. Paiikutan umano nila ng mga bagakay at makabuhay ang paligid ng bakod niya. Nung umalis na sila Lolo dahil sa nakialam na po yung mga nasa barangay noon, edi ayon, nawalan na ng tao doon, mismo sa bahay ni Aling Tising. Siyempre, kahit yung mga nakiosyoso, natakot din eh. Tanging si Aling Tina lamang ang may kakayahan na sumilip-silip doon. Aking nga, nakita niyang tumalon itong si Aling Trising sa likurang bintana at naglakad papalayo. Yun na po yung huling pagkakakita nila Aling Tina at ng mga kabarangay namin doon sa babae. Mga ilang linggo yung nakalipas, nireport na ito ng punong barangay sa mga kaanak. Kinunan naman nila ng caretaker yung bahay. Isang pamilya po yun na yung padre de pamilya ay isang pipe, pero masipag po. Nakabati naman nila nanay at buhay pa rin ito hanggang ngayon. Napag-alaman din ni Lolo noon sa pamamagitan ng dikit niya sa barangay na nasa mabuting kalagayan daw si Rowena. Naagapan umano ito para hindi matuluyan. Kasi nga, nagwala umano ito. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway habang nasa eskwelahan. Mabuti na lamang at may mas malapit na manggagamot doon. Pero itong si Aling Trising po na halos kasabayan lamang ni Rowena na mabuhay ang sinasabing bertud na itinanim sa kanya ay naging mailap na. Hindi na rin nila mahanap noon. Lingid sa kaalaman nila Lolo noon dumadaan din pala ang kamag-anak ni Aling Trising doon sa bahay nila. Pero wala silang naabutan palagi kaya inassume nila na wala ito doon. Hindi ko lang po alam kung bakit hindi nila nagawang magtanong sa mga kalapit bahay, lalo na kay Aling Tina. Sa ngayon, although isang floor na lamang ang bahay at simentado na, yung caretaker pa rin na pipe yung namamahala doon. 2 beses ko lang ata nakita itong si Rowena na pumunta doon tapos wala na. Yung lote din na yun sa ngayon may kumakausap umano sa kaanak na bibili ng kapiraso. Yung medyo harap sa may kalsada. Pero kahit ganoon, ni minsan, hindi na nila nakita ang presensya o anino ni Aling Tising. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teresa, 30 anyos. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko na sila Anjo at Cheryl. Sinubukan naman nila mama at papa noon Sir Sat na makabuo ng kasunod ko pero ayaw talaga. Ilang beses na rin nagpatingin sa doktor ang mga magulang ko. May ginawa ding test sa kanila pero lahat normal.
Sa mga manggagamot kuno, marami na ring iminungkahi na uminom ng ganito ganon, ng mga halamang gamot. Maski ang mga paniniwala sa pakikipagtalik, ginawa na nila. Pero wala. Hindi naman sila naghirap na buhuin ako, Sir Seth. Kaya nakapagtataka. Noon na, medyo in denial pa sila na ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Pagkatapos ko ay dahil sa nangyari sa amin noong ipinagbubuntis pa lamang ako ni Mama. Pero noong nasa 15 taong gulang na ako, Sir Seth, nagpahula ulit si Mama at Papa. At ayon sa mga hula na ito, hindi pisikal na problema kung bakit hindi na makakabuo si Mama. Kundi dahil sa noong ipinagbubuntis niya ako, ay meron umanong nagdala o nag-iwan ng sumpa sa kanya. Isang tao o nilalang na matagal na umanong niyakap ang paniniwala ng mga nasa kaliwa at dilim. Isa itong nakakatakot na uri ng nilalang. Aswang, mangkukulam, mambabarang. At ang tanging paraan lamang para makapanganak ulit si Mama noon ay makausap ito. Mabawi ang sumpa o kulam na ginawa sa kanya. Dahil sa takot ni Mama na makaharap ulit yung babaeng yon, tinanggap na lamang nila Papa ang katotohanan. Pero ano nga ba ang nangyari, Sir Seth? Ano nga ba yung karanasan nila Mama noong ipinagbubuntis niya ako? Ganito. Taong 1989 nang ikasal yung mga magulang ko. Kilala pong opisyal ang lolo ko sa lugar namin noong mga panahon na yon. Dati pa man, maayos na yung buhay nila Papa. May mga negosyo, mga grocery store sa bayan. Malapad din ang lupain nila lolo noon. Para kumbaga sabi nga ni Mama, jackpot daw siya kay Papa pagdating sa pinansyal. Pero hindi po mukhang pera si Mama ha. Bibigyan ko lamang kayo ng background, Sir Seth. Baka kasi isipin ng mga tao pera ang habol ni Mama sa Papa ko. Tubong aklan si Mama. Tapos noong nadako siya sa Iloilo para magtrabaho sa isang palengke, doon niya nakilala si Papa na nagpakilala sa kanya bilang kargador at trabahador umano sa isang grocery store. Ligid sa kaalaman ni Mama, ang tatay ni Papa ang nagmamay-ari noon. Saka lamang nalaman ni Mama ang lahat kung gaano kayaman ang angkan ng Papa ko nang sinagot niya ito sa panlilikaw. Pinili ni Mama at Papa na maging independent noon pero noong mga taong 1990, bigla na lamang naghanap sina lolo ng apo. Kaya naman pinilit nito ang mga magulang ko na kunin ang kapirasong lupa para tirikan ng bahay. Wala namang nagawa sina Mama at Papa kundi pumayag noon. At yung sarili nilang ipon ang ipinantayo nila ng bahay. 2 palapag ito, puro simentado, kusina at kainan ang nasa baba. Sa taas naman yung sala na nakatapat sa may balkonahe. Lahat, pinto, bintana, puro sliding po yon. Nagkaroon din sila ng katulong noon na naging yaya ko din paglaki. Si Nanay Mayang. Si Nanay Mayang po yung pinagkakatiwalaan talaga nila, lalo na nung mangyari ang karanasan na ito. Mga huling buwan ng taong 1990, ipinagdadalang tao na ako ni Mama noon. Yung mga unang buwan, hindi niya alam na pinagdadalang tao na pala niya ako. Hindi kasi siya naging pihika noon o nagkaroon kaagad ng obvious na paglilihi. Ito din yung mga buwan na ito, Sir Seth. Nagsimula nang umaligid sa kanya ang alagad ng dilim na hayok sa dugo ng isang sanggol. Nakamuntikan ng maging rason para manganib ang buhay ko. Isang hapon, wala si Papa noon. May inaasikaso sa negosyo na. Si Nanay Mayang naman noon, sumaglit sa mga suki nila Mama sa karne at gulayan para kumontrata ng karne sa pamamalengke nila sa linggo. Paunahan daw kasi talaga ang pag-order ng karne noon, lalo na't hindi madalas ang pagkatay ng baboy sa lugar. Malayo-layo din kasi ang city proper noon kaya talagang kailangan mong magpa-reserve o mag-pre-order. Sa madaling salita, Sir Seth, walang kasama noon si Mama.
Dahil sa hindi pa nga nila alam na buntis siya, naisipan niyang umanong mag-ikot-ikot noon sa hardin para ayusin yung mga balat ng itlog na nakasabit sa pinagtaniman niya ng mga orkidyas. Noong akmang magdidilig na siya, may bigla na lamang umanong lumitaw sa mismong harapan niya na isang napakalaking bayawak. Nakatingala ito sa kanya, Sir Seth. Tapos napakahaba ng dila nito na palabas-labas sa bibig niya. Hindi naman natakot si Mama sa bayawak noon gayong ang tatay niya. May alaga itong bayawak at ahas na nakalagay sa hawla sa bahay nila. Kumbaga, kinalakihan na ito ni Mama. Pero talagang gulat na gulat si Mama noon dahil sobrang laki nito. At ang ipinagtataka niya, bakit ganoong oras, di ba? Sa pagkakaalam daw kasi ni Mama, makikita mo ito kapag nagpapaaraw sa umaga o tanghali. Imbis na tumakbo, nakatayo lamang si Mama noon na nakipagtitigan dito sa bayawak na ito. Kung hindi pa kumahol noon ang aso nila, hindi pa siya nahimasmasan. Kukuha pa sana si Mama noon ng kawayan na pinang-aalalay sa may sampayan para ihampas kay panakot dito. Pero tumalikod lang siya para hatakin ito doon sa may sampayan na yon. Pagtalingon niya, wala na yung hayop na ito. Tumingin si Mama sa paligid, sa pader, sa gilid ng mga tanim at orchids. Pero wala. Sinundan niya rin ang alagang aso nila noon pero pila ba pati ang alaga nilang ito nalilito din. Paikot-ikot lang ito sa bakuran nila. Sinara na lamang ni Mama noon ang mga bukas na pintuan para makasiguradong hindi ito makapasok sa bahay. Dumating din naman si Nanay Mayang ilang minuto ang lumipas. Ikinuwento ito ni Mama sa kanya. Nagtaka din si Nanay Mayang noon kasi wala namang malapit na kakahuyan o kawayan nun sa bahay. Ang kaharap lamang ng tirahan na yon ay kalsada at ang gilid ay hardin at ang hindi na nila pag-aari ay yung mga palayan. Araw ng linggo, medyo masama-sama na ang pakiramdam ni Mama noon. Dito na lumabas ang sinyalis na nagbubuntis siya. Hindi siya sumama kay Nanay Mayang sa palengke. Hindi sila nagsimba noon ni Papa gaya ng nakagawian. Mga 9:00 ng umaga noon, wala pa rin si Nanay Mayang. Si Mama nasa may balkonahe. Si Papa nasa baba. Walang ano-ano. Bigla na lamang humilab ang tiyan ni Mama. Sa bandang kuson kaya akala niya magkakaroon na siya ng dalaw. Dito din naalala ni Mama na lagpas na palang 2 buwan na hindi siya dinadalaw noon. Pero kasi hindi niya ito binibilang gawa ng irregular siya kung dalawin. Tiningnan naman ni Mama kung meron na siya noon, pero wala. Naglagay na lamang siya ng napkin kung sakali man. Pagtalabas niya galing banyo, narinig niya na si Papa noon na merong kausap sa labas ng bahay. Sinilip niya ito sa may balkonahe. May isang babaeng kausap si Papa. Sa labas ng tarangkahan ng babae na ito, na sa tingin ni Mama noon, pa-50 anyos ng edad. Nakangiti naman yung matanda habang kausap si Papa. Hindi maintindihan ni Mama masyado ang pinag-uusapan nila gawa ng medyo masama nga ang pakiramdam niya. Tapos, bigla na lamang tumaas ng tingin ng babaeng ito at direktang tumitig kay Mama noon. Sabay ngiti. Hindi alam ni Mama kung nagkataon lang pero pagkatitig sa kanya ng matanda, sumakit na naman ang bandang puso niya, Sir Seth, na naging dahilan para pumasok na ito sa loob ng kwarto at buong araw na humilata. Noong bumaba si Mama para mananghalian, tinanong ni Mama si Papa kung sino yung babaeng kausap niya. Nagpakilala lang ang matandang ito sa pangalang Mana. Isa daw siya sa bagong nakikitira sa lugar kasama ng kanyang apo. Nang tanungin nga daw ni Papa kung saan siya banda,
Itinuro lamang nito yung daan. Naglalakad-lakad lamang daw siya, Sir Seth, para mangapit bahay. At ang isa pang pagpapakilala nito, isa umano siyang kumadrona o midwife sa isang lying-in clinic malapit sa city proper. Nung tanungin ni Papa kung kaninong lupa ang kinatitirikan ng bahay nila doon, dahil sa kakilala ni Papa ang mga may-ari ng lupa na nakapalibot, ang sagot nito, hindi niya umano kilala gawa ng ang anak niya umano ang may kilala sa may-ari ng lupa. Nakatulog ulit si Mama matapos ang tanghalian. Mga hapon nagising siya. Masama pa rin ang pakiramdam pero hindi na siya nilalagnat noon. Pagkalabas ni Mama sa kwarto, napasigaw na lamang siya. Paano ba naman? Nakita niya ulit yung bayawak pero sa pagkakataon na yon, nasa may balkonahe na ito. Nakatitig ito sa kanya. Agad na bumaba si Mama at nang makita niya si Papa, sinabi nito yung nakita. Dali-dali namang tumakbo si Papa noon pero wala na silang nabutan na kung anong bayawak. Para na rin maibsan ang kaba ni Mama noon, minabuti na lamang nila na dagdagan ng isa pang pinto na pangharang doon sa may balkonahe. Hindi pa uso ang screen door noon, yung sliding door na pinatong nila ay yung parang grills lang. Dito na rin nagsimulang bumisita ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ang babaeng bagong salta sa kanila. Hanggang sa dumating ang puntong nakakausap na rin ito ni Mama. Mabait naman umano yung aura ng matanda, Sir Seth. Hindi mo makikitaan na may mali sa kanya. Kahit si Nanay Mayang, laging ka-close nito. Ang hindi lang talaga na pagtanto nila Mama noon, lagi na lang kapag dadalaw ang matandang ito, ay sumasama ang pakiramdam niya pagkatapos nitong makaalis. Isang araw, wala ulit si Papa noon. Si Nanay Mayang saglit na umuwi sa kanila. Bigla na lamang dumating itong si Aling Mana. Pinapasok naman ito ni Mama. Meron itong dalang kakanin noon, Sir Seth. Bigla daw natakam si Mama noon nang makita ang dala ni Aling Mana. Sabay silang kumain at nagkamustahan. Tipikal na pag-uusap. Halos maubos na umano ni Mama ang pagkain ng minatamis na yon. Nang tanungin niya si Aling Mana kung saan niya nabili ito. Sinabi ni Aling Mana kung kanino yon. At nagulat si Mama gawa ng doon din naman sila bumibili ng minatamis dati pa. Pero bakit mas masarap ito kesa sa mga dati? Wala umanong prenong sinagot siya ni Aling Mananaw. Naglilihi ka kasi, Iha. Normal lang yan. May halong gulat at pagtataka si Mama noon. Napatanong si Mama na paanong naglilihi. Hindi niya naman alam na buntis siya. Napatitig ng matagal si Aling Mana sa kanya, Sir Seth. At ang sagot nito kay Mama, isa siyang kumadrona. Sa tagal na niya umanong nagpapaanak, nalalaman niya kaagad kung buntis ang isang tao. Kung gusto daw ni Mama, magpa-check up siya. Matapos makapagpaalam ni Aling Mana, yun na naman. Sumama na naman ang pakiramdam ni Mama. Matapos noon ay kinausap ni Mama si Papa para magpatingin nga sila. 2 oras din ang biyahe mula sa ospital. Merong paanakan na malapit din doon pero mas ginusto nila Papa na mapacheck up si Mama sa mas kilala nilang doktor. Dito na nakumpirma na magdadalawang buwan ng buntis si Mama. Kaya pala hindi na ito dinatnan. Tuwang-tuwa si na Mama noon, Papa at ang mga lolo at lola ko. Napapadalas din daw yung dalaw nila noon. Si Aling Mana, usual pa rin na dumadaan sa bahay, Sir Seth. Hanggang sa nakalagayang loob na ito nila Papa, Mama at Nanay Mayang. Sobrang maalaga umano ito ng mga sumunod na buwan. May mga prutas na dinadala,
at ultimo mga halamang gamot na tumutulong sa pagpapakapit ng bata. Tinuruan sila mama kung paano magluto at mag-prepare. Hindi naman ito delikado kasi parang juice lang ito at sila mama mismo ang naglalaga noon. Kahit ang ehersisyo ni mama, yung pag-aalaga ng sanggol sa sinapupunan, marami silang natutunan sa kanya. Hindi man nila binigyang pansin pero sa loob ng mga buwan na ganon si Aling Mana, minsan, hindi ito nagpapahatid kay Papa sa sinasabi niyang tirahan. At ni minsan, hindi din ito dinadala ang sinasabi niyang apo sa bahay. Kung hindi siya nagdadahilan, iniiba niya umano ang usapan. Ayaw na lamang ding makialam nila mama kasi pribadong buhay nila yon. 3 buwan bago ang kabuwanan ni mama, inihanda nila lolo ang pag-admit ni mama sa ospital. Kumbaga, 1 linggo o ilang araw sana ang kabuwanan doon na sila malalagi para kung sakaling mailabas na ako, nakahanda sila. Si Nanay Mayang kung ano-ano na ring pamahiin ang ginagawa noon, lalo na sa pangwantra sa mga aswang, ay yung mga gustong kumuha ng bata. Nagdala ito ng buntot pagi sa bahay at isinabit sa mismong pintuan ng kwarto ni mama at papa. Pinagdadamit niya rin si mama ng itim sa gabi. Si Aling Mana, Sir Seth, maihahalin tulad mo ito sa isang negosyante na yung para bang buong buwan na pagbubuntis ni mama. Tinulungan niya itong manatili akong malusog sa sinapupunan. At kapag buo na ako, yung sanggol, para akong prutas na kapag hinog na, sa kanya pipipasin. Ultimong si Papa at Nanay Mayang nakuha na niya ang loob na araw-araw. Hinahanap na ito nila Papa. Parang kampante kasi sila umanong andun ito sa bahay dahil safe daw si mama kung sakali. Napagpasyahan na rin nila noon na kung sakaling magkaroon man ng emergency na mga anak si mama nang wala sa oras, si Aling Mana ay dapat na sa bahay para magpaanak sa kanya. 8 buwan ko sa sinapupunan ni mama. Kulang-kulang 2 linggo bago ang kabuwanan niya, nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng pananakit ng bewang. Bandang 4:00 ito ng hapon. Hindi muna ito pinansin mama at sinubukang dumumi pero walang lumabas. Naglakad-lakad si mama sa hardin. Maganda daw magbuntis si mama noon kasi wala siyang masyadong manas sa katawan, kaya hindi din siya hirap na mag-ehersisyo sa labas. Habang paikot-ikot siya sa hardin, Sir Seth, hindi na daw mapakali yung alaga nilang aso noon. Pinapaikot-ikutan din siya at kahul ng kahul. Ilang beses na itong tinabig at sinaway pero hindi ito nakikinig sa kanya. Babalik at babalik umano ito para kumahol ulit sa paligid. Hanggang sa meron siyang narinig na kaluskusan doon sa hilera ng orkidyas, kung saan nakaharap din yung aso. At nang tingnan niya ito, sa pangatlong pagkakataon, nakita niya na naman ang malaking bayawak. Dito na nawalan ng lakas ang mga paa ni mama noon. Lalong sumakit ang bewang niya. Napaupo na lamang siya noon, Sir Seth. Mabuti na lamang talaga at nandun sila Nanay Mayang at Papa. Dali-daling binuhat ni Papa si Mama. Ewan ko ba kung anong naisip ni Papa noon. Pero dahil siguro sa walang malambot na upuan o sofa sa first floor ng bahay, inakyat niya si Mama at pinapasok muna sa kwarto para mahiga. Buwaba si Papa noon para ikarga na sa sasakyan ang mga naihanda nilang gamit sa ospital. Nang makita niya sa may tarangkahan ng bahay, si Aling Mana. Di ba dun pa lang, parang nagbabantay na talaga yung matandang to. Imbis na matakot, naibsan ang kaba ni Papa at inidmitan niya itong pumasok para tingnan si Mama. Umakyat ito. Pero imbis na dumiretsyong pumasok sa loob ng kwarto, napahinto ito sa sala sa second floor.
At sinabi nito kay Papa na buhatin ulit si Mama, dalhin sa sofa ng sala. Ang dinahilan niya ay dahil sa bukas daw ang hangin ng balkonahe. Di ba, nilagyan ni Nanay Mayang ng buntot pagi yung pinto ng kwarto ni Mama noon para hindi makapasok ang mga aswang. Nang tingnan niya si Mama, sinabi niya kay Papa na hindi na aabot sa ospital si Mama. Mukhang lalabas na daw ako. Maselan umano ang panganganak ng kulang sa buwan, sabi niya. Pinaghanda niya sila Nanay Mayang at Papa ng mga gamit noon. Yung ibang mga lamping at tuwalya na nakabalot na doon sa dadalhin sa ospital, nilabas. Nagpainit na rin ng tubig noon. Laganda ng palanggana para lagyan ng inunan at kung ano-ano pa. Bukas na daw ang puwerta ni Mama at ilang minuto na lamang ay puputok na ang panubigan nito at lalabas na ako. Wala din namang cellphone noon, Sir Seth, para makontak sina Lolo. Ito ang isang bagay na ipinagpasalamat ni Mama kay Nanay Mayang noon kaya talagang pinagkatiwalaan talaga siya ni Mama. Nasa baba si Nanay Mayang noon, nagpapainit ng tubig. At dahil sa may halong kaba at excitement din siya, pawis na pawis umano siya noon at init na init. Dahil sa medyo matagal ang pagpapakulo kasi malaki yung lalagyan ng tubig na pinapakuluan. Napagpasyahan niya umano na umupo saglit sa may dining na katapat lang ng pinto. Dito na niya napansin na parang may kung anong mahaba ang nakalaylay doon sa may taas ng balkonahe. Nilapitan niya ito at nakita niya ang isang napakahabang buntot. Naalala ni Nanay Mayang ang tungkol sa bayawak na ilang beses nakita ni Mama. Kinutuban na siya noon kasi nga, ito bilang huling nakita ni Mama bago siya napaupo nung hapong yon. Dali-daling umakyat si Nanay Mayang. Pumasok sa kwarto nila Mama at kinuha ang buntot pagi. Nang sumilip siya sa may balkonahe, wala siyang nakitang kung anong bayawak. Sisilipin niya pa umano sana ito ulit sa baba. Nang pagtalingon niya kay Mama na nakaupo sa sofa at katabi si Aling Mana, bigla niyang napansin ang kumadrona na nakatitig sa kanya. Nagsisiksik ito sa sofa, Sir Seth. Imbis na ang atensyon nito ay kay Mama noon, pabalik-balik umano ang titig nito kay Nanay Mayang na para bang may dala-dala si Nanay na kung anong kinaiiritahan niya. Ito rin ang kauna-unahang beses na nawala yung amo sa mukha ng Aling Mana na yon. Napatanong na nga lang si Nanay Mayang noon na bakit nga ba hindi nila magawang magduda dito sa simula pa lang? Hindi kaya nagayuma sila o kung ano? Hindi na umalis si Nanay Mayang doon, Sir Seth. Gusto niyang makasigurado na ligtas kami ni Mama. Kaya takang-taka daw si Papa noon kung bakit siya ang inuutusan ni Nanay Mayang na tingnan na kumukulong tubig at iakyat na. Umupo si Nanay Mayang sa kabigang sopa. Inipit niya sa kamay niya yung buntot pagin yon. Mga bandang alas 6, nagsimula na akong lumabas. Habang padungaw na umano yung ulo ko, Sir Seth, at nag-aabang si Aling Mana para saluhin ako. Bigla umano nagsalita ang kumadrona nito. Walang pradatul-gatul na sinabing, bawasan niya yung nakabukas na ilaw. Patayin niya yung ibang ilaw. Diniretsa siya ni Nanay Mayang kung bakit ako ano rason. Hindi pa nakasagot. Susundin pa sana ito ni Papa pero noong gabi niyon, nagmukha amo si Nanay Mayang. Diretsahan niya rin sinabihan si Papa na wag. Umupo na lamang siya sa sofa at tingnan ng maigi ang asawa niya. Hanggang sa ito na, Sir Seth. Habang paere si Mama noon, bigla na lamang nakaramdam si Nanay Mayang at Papa ng pagkaantok. Bunigat umano yung palukap ni Nanay Mayang at si Papa naman ay napasandal sa sofa. Maardap ang liyaya ko, sir.
Lagadapi ko ng kung anong matalim na bagay pero bukod sa gunping at blade na pamputol sa cord ko, wala na siyang makitang pausugat sa sarili niya para hindi makatulog. Ang ginawa niya, bimikit niya ang palad niya doon sa may thermos na mainit-init pa. At kahit halos mapaso na siya, mas okay na yan basta hindi siya makatulog. Hindi man niya maninag ang mukha ni Aling Mananoon dahil yukom-yuko umano ito. Pero pagtalabas ko at pagtasalo ng kumadrona sa akin, di pa niya kung paano tumulo ang laway nito Alina para bang bukod sa kamay nito. Gusto niyang ipansalo ang bibig niya sa paglabas ko. Lalim pungatan si Papa noon at agad la inabot ang lampin. Sa unang pag-iyak ko at pagkaputol ng cord, lumapit kadad si Nanay Mayang kay Aling Mana. Siya la daw nahawak sa akin. Mahigpit tayong pagkapit noon ng matanda sa akin, Sir Seth, pero nanidiim ni Nanay Mayang ang buntot ng pagi sa pagiliran nito. Bigla daw namuya ang mata ng kumadrona. Bago niya ako pinasa kay Nanay Mayang at sinunod may yung proseso ng pagtanggal ng inunan. Akala nila ayos na. Pero ang sumunod na nangyari, ang pinaka hindi makakalimutan ni Mama noon. Doon nalabas na yung inunan. Ipinatong ito ni Aling Mana sa may palanggana. Pinapadebi na ako ni Mama noon at si Papa naman nakatipid daw sa akin. Sila ni Mayang inaasikaso ng layong mga ginamit sa palalana. Walang ano-ano. Bigla na lamang namatay ang ilaw sa sala. Nang humagilap ng tingin si Nanay Mayang, nawala bigla si Aling Mana. Lapasigaw na lamang ito si Nanay kina Mama at Papa na hawakan akong maigi. Tumakbo si Nanay Mayang sa switch ng ilaw at pagkabukas niya, sa maniwala man tayo o sa hindi, sa barkonahe sa harap nila, nakayakap ang isang napakalaking bayawak sa bakod ng barkonahe na yon. Napakahaba ng buntot nito at para nang daw itong buhaya. At pasingtabi sa mga kumakain, dahil ang tagat-tagat ng bayawak na ito ay yung inunan ko. Napakatagal uwan na nitong nakatipid sa amin. Nang napasigaw si Mama, saka lamang nadaroon ng miyakas na loob si Nanay Maya. Lepakbuhin ang balkonahe at hampasin ng buntot pagi ang bayawak na yon, na naging dahilan para mapatalo nito, Sir Seth. At napakalakas na kanabog ang bumagsak sa lupa. Mabilis itong gumapang na parang tao na umakyat sa bakod, babo na wala. Yung aso naman nila Mama, kinakahulanda mo nito na halatang takot din. Simisigurado ni Nanay Mayan na latamaan niya ito noon. Dawa na yung buntik bagi na pinanghatong niya ay merong bahid ng dugo. Imposibleng sa inunan ito tumama kasi sa likod niya sinentro ng pagkampas na yun. Dinugo si Mama sa kakot. Hindi alam niya napapa kung lalabas ba sila o kung siya sa kanilang lalabas. Kasi baka mamaya ay tambawan sila ng niranang na ito. Pinapalaman na namang nila si Mama noon at sinabing mag-focus na namang sa akin. Isang oras ang makalipas, nabilakas loob si Papa na bungahi mag-isa. Sinara nila Nanay Maya ang nilahat ng pintuan noon. Umabot lamang ng kalahating oras bago nakabalik si Papa. Kasama na niya yung mga magulang niya at yung mga katulong na mga ito na maalam din sa mga bagong panganak. Hindi po ito hirit pero sa 7 anak nito, salay na na ito sa pag-aralaga. Nang makasiguradong stable na at hindi na nagdudugo si Mama noon at bumalik na yung dating kulay nito, hinintay na lamang ang alas 5 ng umaga bago kami bumiyay sa ospital. Nalagi pa ako doon ng ilang linggo, Sir Seth, para lang makasigurado dahil kulang ako sa buwan noon. Nag-imbestiga sila Papa matapos noon.
Lapad naman niyang walang bagong nakapira sa mga lupain na nakapalibot sa tinipirahan namin. Kahit saan layin sa CP proper, wala din nadnalanan mana. Hindi rin sigurado si Papa ko si Mana ang pinutukoy sa ibang mga kwento. Pero may napabalita lang talagang aswang na mahilig pumiesta sa bagong panganak na sanggol. Sandamukan na pangontra ang nakapalibot noon sa bahay. At hindi na rin pinapayagan si Mama na mag-isa nang sa bahay noon. Walang makapagsasabi kung paano nagawa ni Aling Mana na isumpa si Mama o kunamin na hindi na magkakaanak. Pero ang ipinagpapasalamat na lamang nila noon ay ang maagap na pakikiramdam ni Nanay Maya sa hindi magandang balak ng isang aswang na awit tawagin ay abwak. Yung mga aswang na nag-aanubayawa at nagbabadat tayo bilaw isang kumadrona. Ako nga po pala si Rosenda. Naninirahan dito sa Pulilan, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari may katagalan ng panahon ng nakalipas. At ng mga panahon yon, naninirahan pa kami sa isang baryo sa parte ng Mindanao. Tandang-tanda ko pang itong mga panahong ito. Nasa edad 16 na ako. Aaminin ko mga kagiliw na medyo napapariwara ang buhay ko noon. Kumbaga, napabarkada ako sa mga kadalagahan at tabinataang walang ibang ginawa sa buhay noon, kundi ang magliwaliw at maging pabigat sa mga magulang. Pumunta sa lugar kung saan may kasiyahan, gaya na lamang ng piyestahan at sayawan. Minsan nga ay madaling araw na ako nakakauwi dahil sumasama ako sa mga kaibigan kong pumupunta sa piyesta para makipagsayawan noon. Hindi naman lingid sa atin ang mga sayawang ginaganap tuwing may mga piyesta, di ba? Sa murang edad ko ding yon ay natuto na akong manigarilyo at uminom ng alak. Dahil na rin yon sa impluwensya ng mga kaibigan ko. Isa din kasi sa mga dahilan kung bakit napapariwara ang buhay ko noon. Yun ay dahil sa mga magulang ko. Abala kasi masyado ang aking mga magulang sa pagtatrabaho. Kaya hindi nila napapansin kung anong oras na ako nakakauwi. O kung ano na ang mga ginagawa kong kabalbalan sa buhay. Kumaga, sa isip-isip ko noon, kapag magpapasaway ako ay mapapansin na ako ng mga magulang ko. Ang kaso, pakiramdam ko noon ay wala nang pakialam ang mga magulang ko sa aming tatlo na mga kapatid ko. Huwag niyo sana akong husgahan kaagad mga kagiliw dahil sa mga maling nagawa ko. Yung mga panahon na yan kasi ay tila naging sarado ang isipan ko para sa pang-uunawa. Tungkol sa ginagawang paghihirap at sakripisyo ng mga magulang kong magtrabaho para lang maibigay ang lahat ng mga kailangan namin magkapatid at lahat ng luho noon. Ang buong akala ko kasi noon, kaya nabsusumikap magtrabaho ang pamilya ko at halos hindi na sila umuwi sa bahay. Yun ay dahil sa kagustuhan nilang maabot ang mga ninanais sa buhay. Wala silang pakialam na may anak pa silang nag-iintay sa bahay noon. Tanging ang matandang si Manang Karing lamang ang siyang kasakasama namin sa bahay. Parang mas ito pa ang tumayong ina namin. Dahil lahat ng problema namin at mga kailangan ay si Manang Karing kaagad ang tinatakbuhan namin noon. Kapag nagkakasakit ako ay si Manang Karing nag-aalaga sa akin. Kaya't kung tutuusin, ay mas malapit pa ako sa kasakasama namin sa bahay kesa sa aking ina. Pero nagbago lang ang lahat ng yon nung magbakasyon sa bahay namin si Tia Ising. Itong si Tia Ising ay kapatid ng aking ama't sa summer ito naninirahan. Nagbakasyon lamang ito sa amin dahil sa gusto lamang daw niya makita ang mga pamangkin niya. Mabait naman ang tiyahin kong ito. Palangiti at mahilig magkwento. Lalo na ng mga masasayang karanasan niya. Kaya naman nakagaan ang loob kaagad namin magkakapatid itong tiyahin namin. Kasabay namin lagi ito sa pag-aalmusal. At kung minsan ay nakakasabayan namin ito sa pananghalian. Yun nga lang, tuwing gabi,
hindi na ito sumasabay. Nung unay hindi ko pinansin yon sa pag-aakalang marahil ay ganun lang talagang tiyahin ko. Baka nahiya lamang itong makasabay ang mga magulang ko noon. Gabi na kasi nakakauwi ang mga magulang ko. Pero kadalasan sa loob ng isang linggo ay may 3 o 4 na beses lamang kong umuwi ang mga ito sa bahay namin. Medyo may kalayuan kasi ang bahay mula sa baryo. Kung susumahin ay mga nasa mahigit 2 oras ang babiyahin bago marating ang pwesto ng munting negosyong tindahan sa palengking pinapatakbo ng mga magulang ko noon. Kaya naman kadalasan ay doon na sa pwesto natutulog ang mga ito at minsan na lamang kong uuwi. Kumbaga, uuwi lang sila para silipin kami kung ano ang nangyari. Kapag namang umuwi sila, ay si Manang Karing lamang ang nadadatnan nilang gising noon. Dahil nasa gabi na sila nakakarating sa bahay, tulog na kami magkapatid. Kapag naman pagising naming magkapatid sa umaga ay wala na din sila dahil maaga silang aalis ng bahay para maaga silang makapagbukas ulit ng pwesto. Isang umaga, pagpunta ko sa kusina, nadatnan ko si Tia Esing na nagkakape sa pagtainan. Nakangiting inaya niya ako magkape. Ipagtitimpla niya sana ako pero sinabihan ko siyang, ako na. Tiyang, si Manang Karing po. Tanong ko. Nasa labas ng bahay, naglilinis ng bakuran. Tumangutango lang ako at tumupo na sa katapat na upuang kinauupuan ni Tia Esing. Tia Esing, wag sana kayo magagalit ha. May itatanong lang po ako sa inyo. Hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi ko natatanong kay tiyahin ko kung bakit hindi ito sumasabay sa aming tuwing maghahaponan. Magdadalawang linggo na siya sa bahay pero minsan ay hindi pa namin ito nakakasabayan. Anong itatanong mo, bunso? Ano po kasi? Napapansin ko kasing simula nang dumating kayo dito, hindi na namin kayo nakakasabay kumain tuwing hapunan. Napansin kong sandaling tumahimik si Tia Esing at para bang nag-iisip ito ng isasagot sa akin noon. Umiwas din siya ng tingin. Sa halip ay muli na naman siyang humigop ng kape. Ano kasi, bunso? Maaga akong nakakatulog pagsapit ng gabi kaya hindi na ako sumasabay. Ganun ho ba? Sayang naman. Minsan po kasi nakakasabayan namin kumain sina mama. Maaga sila minsan nakakauwi. Maganda sana kung kompleto po tayo, no? Sa mahinang boses ay sinabi ng tiyahin kong huwag umano akong mag-alala. Sisikapin niya kung makatulog ng maaga para makasabay ito sa pagkain ng hapunan. Oras na umuwi ang mga magulang ko. Napangiti naman ako nang marinig ko ang sinabi niya. Matapos ako makapagkape ay bumalik na ako sa silid at nagpalit ng damit. Paglabas ko ng silid ay nakasalubong ko si Tia. Tinanong niya ako kung saan naman ako pupunta. Ang aga-aga at hindi pa kami nag-aagahan noon. Hindi pa gising ang 2 kapatid mo. Baka mamaya'y hanapin ka noon pag nagising sila. Sinabi ko sa kanyang dyan lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Uuwi din naman ako kaagad mamaya kaya huwag siya mag-alala. Kung sakali mang magtatanong ang 2 kapatid ko, sabihin niya lang na nasa bahay ako ni Marisa. Alam naman nila yon kung saan ang bahay ng kaibigang tinutukoy ko. Tumangutango lang ang tiyahin ko bago nagwikang, mag-iingat daw ako at kung maaari lang, ay umuwi na rin umano kaagad ako at huwag na magpapaabot pa ng dilim. Hindi umano magandang tingnan ang isang katulad kong babae ay hindi mo perme sa bahay. Tiyang, huwag po kayo mag-alala. Kilala ko naman po'y lahat ng tao dito sa baryo. Tsaka kilala din naman nila ako at ang mga magulang ko. Sinabihan niya akong ayusin ko umano ang pananamit at magkilos babae. Dahil hindi umano akma sa kasarian ko mga kinikilos ko nun. Kilos lalaki kasi ako, Sir Seth. Maging ang kasuotan ko ganun din. Naiinis kasi ako pag magsuot ako ng pambabaeng damit nun. Kahit natutula mga magulang ko sa mga damit na isinusuot ko, wala silang nagawa kundi ang pumayag na lamang.
Pero isa lang ang hindi nila pinapayagan nun. Yun ay ang magpagupit ako ng gupit lalaki. Tiang naman, huwag niyo na pong pansinin yung pananamit ko. Reklamo ko nun. Hindi na kumibo si Tiang Ising. Sinundan niya na lamang ako ng tingin hanggang sa makalabas na ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko, nakita kong seryosong nag-uusap ang kanyang inatang kumare nito. Tinanong ko si Marisa kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang ina at ng kumare nito. Ano kasi kagabi? May nakita daw na aswang yung asawa niyang si Aling Duday. Di ba nga buntis yung anak niyan at hindi pinanagutan ng nobyo ko nung pinagmamayabang ni Aling Duday. Mayaman daw iaahon sa hirap yung anak. Ayun, inaswang. Anong connect ng aswang dun sa nabuntis ang anak ni Aling Duday? Umingos si Marisa at sinabing, hindi pa nga daw siya kasi tapos sa sinasabi. Sumasabat na kaagad ako noon. Ayon sa kanya, inaswang ang anak ni Aling Duday dahil sa buntis yon at ang asawa niya ang nakakita doon sa aswang. Mabango umano sa mga aswang ang buntis. At ang hinala pa umano ng lahat, taga rito lamang umano sa baryo namin ang aswang na yon. Nagdag pa nitong wika. Galit na galit umano ang asawa ni Aling Duday dahil sa nangyari. At ang malala pa ay hinahunting nito ang aswang. Mag-aabang daw ito kung sakali mang bumalik pa sa silong ng bahay nilang nilalang. Dahil talagang titiyakin niya umanong tatagain umano ng pidong-pino ang aswang hanggang sa magkanda gutay-gutay ang katawan niya. Grabe naman yan. Baka naman aso lang yung nakita sa silong ng bahay na nakatuwad. Tapos napagkamalang aswang, di ba? Kawawa naman yung aso talaga yon. Hindi na tumugon ang kaibigan ko pagkatapos nun. Pumasok na ito sa kanyang silid at nambihis ng damit. May usapan kasi kaming pupunta sa Karatig Baryo doon sa bahay ng kaibigan namin dahil may handaan. Sa paglipas ng mga oras sa hindi ko na namalayang inabot na pala ako ng gabi nun. Kaagaran na akong nagpaalam na uuwi na. Pasada 9:00. At dahil sa sanay naman akong maglakad at inaabot ng kahit na anong oras, kaya ayos lang at hindi naman ako natatakot. Isa pa, alam ko namang hindi uuwi ng gabing yon ng mga magulang ko. Hindi nila malalaman kung anong oras na ako nakakauwi. Ang mga kapatid ko naman, konting lambing ko lang sa kanila ay mawawala na kaagad ang galit at inis na nararamdaman nila sa akin. Kasalukuyan na akong naglalakad sa tabi ng kalsada. Nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Pakiwari ko ay hindi lamang akong nag-iisang naglalakad sa daang yon. Parang may nakasunod sa akin. Base na rin sa mga yapak ng paan na naririnig ko. Pero tuwing humihinto ako sa paglalakad at magpalinga-linga ay wala naman akong nakikitang ibang tao, kundi ako lang. Anong oras na rin kasi yon kaya't iilan na lamang talaga ang tao maglalakad. Nako! Ikaw talagang bata ka. Palagi ka nalang ginagabi. Nagulat ako at halos tumalon sa takot nung may biglang magsalitang matanda sa likuran ko. Nung lingunin ko kung sino yon, nakita ko si Aling Delia. Ang matandang kababaryo namin na bantog naman na mambabarang. Dapat hindi ka na napapaabot ng dilim sa daan. Alam mo bang marami ng haka-haka ngayong may aswang dito sa baryo? Ikaw, sa susunod ay bago-baguhin mo yung pag-uugali mo, iha. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Ang bata mo pa naman. Hindi ako kaagad nakapagsalita noon dahil sa gulat na nararamdaman. Pero noong makabawi na ako, saka pa lamang ako malumanay na sumagot sa matanda at sinabi dito nga, sanay naman na akong umuwi ng alanganing oras. Ilang beses na akong umuwi ng ganon pero wala namang masamang nangyari sa akin. Alam mo Sir Seth, nang mga oras na yun ay pumasok sa isipan ko nga, baka si Aling Delia ang aswang. Kasi kung tutuusin, kanina lang nung nagpalinga-linga ako ay wala ang matanda. Pero noong ipinagpatuloy ko ng paglalakad,
ay bigla-bigla na lamang itong sumulpot sa likuran na para bang may sapusa. Akmang bibilisan ko na sanang paglalakad. Nang walang ano-ano ay bigla akong hinawakan ni Aling Delia. Parang nanilisik ang mga mata niyang nagwikang, ihahatid niya na raw ako pauwi sa bahay. Narinig ko pa ang pagkiskisan ng mga ngipin nito, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Naalala ko kasing iniiwasan ng mga tao sa baryo itong matanda. At halos wala nang gustong kumausap dito. At sa pagkakaalam ko ay ilag sa mga tao si Aling Delia. Bihirang lumabas sa bahay dahil sa pagiging bantog nito bilang mambabarang. Ako na lang po, Aling Delia. Kaya ko naman na umuwi mag-isa sa bahay. Kabadong wika ko. Sa isiping baka may gawing hindi maganda sa akin ng matanda. Halo-halo ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Dahil sa nakahawak pa si Aling Delia sa braso ko. Sa mariin na boses at malikot na mga mata na animoy may hinahagilap, ay muli niyang sinabi sa aking ihahatid niya na ako noon. Doon lang naman ang daan niya pauwi sa bahay niya, kaya sabay na kami. Kung natakakot ka sa akin, huwag ka mag-alala. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong katakutan. Hindi naman kita sasaktan at hindi ako tumatalo ng kapitbahay. Maliban na lang kung may nagawa kang malaking kasalanan sa akin. Kanya pa. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumango. Hudyat na sumasang-ayon ako sa gusto ng matanda nun. Sabay na nga kaming naglakad. Tahimik lamang ako at nakikiramdam sa paligid. Dahil baka mamaya ay may hindi magandang gawin sa akin ng matandang ito. Mahirap nang magtiwala sa taong alam naman natin kung ano ang gawain nun. Maya-maya pa inagsalita si Aling Delia. Nagkikwento ito tungkol sa mga kakaibang nangyayari nitong mga nakalipas na gabi. Ayon dito, ilang gabi na daw siyang nakakaramdam ng kakaibang kilabot sa tuwing nabilalakad-lakad siya sa baryo habang nagpapahangin. May naririnig din umano siyang mga kakaibang huni ng ibon na animoy wakwak. At sa maniwala man kaya't sa hindi, sa tuwing nakakarinig daw siya ng huni ng wakwak, ay talagang nagtataasan ng mga balahibo niya sa batok noon. Hindi niya mapigilang kilabutan talaga. Kahit nabantog siya sa lugar namin ay may damdamin din naman umano siya. Kaya't nakakaramdam siya ng takot at kaba gaya ng mga normal na tao noon. Ikaw, Iha, palagi kitang nakikitang oras na ng gabi kung umuuwi. Nako, kung hindi lang mabait sa akin ang mga magulang mo, hinahayaan na kitang biktimahin ng mga masasamang elementong nagpagala-gala tuwing gabi dyan. Napapaisip ako kung papalong nalaman ng matandang oras na ako ng gabi umuwi minsan. Hindi ko tuloy maiwasang isiping minamanmanan ako ng matandang ito. Marami pang pagpapayong sinabi ng matandang bantog ng mambabarag sa akin. Oo lang ako ng oo, dahil wala naman akong ibang maisip na sabihin. Bigla kasing nablangko ang pag-iisip ko noon. Natigil lamang siya sa pagsasalita ng mga ilang dipan na lamang. Bahay na namin. Tiningnan niya ako at sinabihang tumuloy na ako sa paglalakad. Dahil may nakalimutan pala umano siya at kailangan niyong balikan. Mag-iingat ka at huwag kang basta-basta magtitiwala . Ito, kunin mo ito. Isuot mo palagi. Meron siyang inabot sa akin na kwintas na may nakaukit na iba't ibang letra. Aanahin ko po ito. Huwag ka nang maraming tanong pa. Kinukutuban ako. Huwag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko, Iha. Pero kung sino man niyang nakatira o bagong dating dyan sa bahay niyo, aba, hindi maganda yung nararamdaman ko sa kanya. Sa pag-aakala kong nagbibiro lamang ang matanda, mga kagiliw, tinawanan ko lamang siya at hindi na inisip pa ang mga pinagsasasabi niyang mga wala namang katuturan.
Hinayaan lamang ako ng matandang tumawa ng tumawa. Wala akong pakialam kung hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko. Isuot mo lang yung kwintas na binigay ko at wag na wag mong huhubarin. Nag-aalangan akong isuot ang kwintas na ito. Pero talagang ipinilit niya pa rin sa akin suotin ko raw yon. Dahil proteksyon yon sa mga aswang. Huwag daw ako mag-alala dahil purong nasa kanan ng dasal na inusal niya sa kwintas na ito. Saka pa lamang sumagi sa isipan ko na hindi pala purong kaliwa si Aling Delia. Ang ibig lang sabihin ay marunong din siya sa mga gawaing mabuti. Yun nga, mas alam niya mga nasa kaliwang gawain nun. Tadaya na lamang ng pambabarang. Matapos kong isuot ang kwintas ay sinabihan niya na akong umuwi na sa bahay. Makaraan ng ilang sandali at nang makarating na ako sa tapat ng bahay, may naramdaman akong kakaiba. Binaniwala ko lamang yon. Nung makapasok na ako sa loob ay patay na ang lahat ng ilaw. Kaya kinapa ko na lamang ang gilid ng dingding para pindutin ang switch ng ilaw na yon. Pagkapindot ko ng ilawan, kamuntikan pa akong matumba. Nagulat ako't nabigla nang makita ko si Tia Esing na nakatayo malapit sa sala. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kawalan at walang tigil ang pagtulo ng laway. Sumisinghap-singhap din siya sa kawalan na para bang may inaamoy-amoy. Tia Esing, anong ginagawa niyo po diyan? Tsaka bakit hindi niya binuksan yung ilaw? Tanong ko. Ilang segundo pang nakalipas bago tumingin sa gawi ko ang tiyahin. At ang kaninang nakatingin sa kawalan na para bang walang kamalay-malay. Para bang biglaan itong bumalik sa ulirat. Pinanong ko si Tia kung ayos lamang ba ito o kung may dinaramdam ba siyang iba. Para kasing may kakaiba sa kanya kanina nung una ko siyang makitang natulala. Sandali pa akong napakurap ng mata at kinusot-kusot ng mga mata. Nagulat ako nang masipat ko ang mga mata ng tiyahin ko. Biglang naging mata yun ng para bang sa pusa. Nagbabaga pa. Pero sa isang kurap ko lang ng mga mata, bigla yung bumalik sa normal. Lumakas ang tabog ng dibdib ko at parang hihimatay na ako ng mga sandaling yon. Muli ay sinambit ko ang pangalan ng tiya. Dahil sa kabang nararamdaman, sunod-sunod akong napalunok ng laway at sandaling naghagilap ang mga mata ko ng kahit na anong bagay. Kung sakali mang may hindi magandang gawin sa akin si Tia Esing. Walang hiyang gabing to. Tunin si Aling Delia yung gulat sa akin kaya natakot ako. Tapos ngayon si Tia naman. Ano bang trip ng dalawang to? Sambit ko pa. Bumalik lang sa normal ang lahat ng magsalita ang tiyahin ko at agaran itong pinunasan ng tumutulong laway. Ikaw pala yan, bunso. Ano lang kasi, ay kukunin lang ako sa kusina. Bakit hindi po kayo nagbubukas ng ilaw, tiyang? Kung may kukunin kayo. Baka mamaya mabanggaho kayo dyan sa lamesa. Nagwika naman itong ayaw niya na makaistorbo at magising ang mga taong natutulog sa loob ng bahay. Kaya hindi na daw ito nagbukas pa ng ilaw. Sige tiyang, aakit na po ako sa silid ko . Kayo na po yung bahalang magpatay ng ilaw. Nga pala sa susunod, pwede naman pong buksan ng ilaw kung sakali mang may kukunin kayo. Muli ay nagpaalam ako kay Tia Esing at pumanik na sa loob nun. Dahil sa baka inaantok lamang ako. Kaya kung ano-ano na yung napapansin ko. Pati ba naman ang tiyahin kong ubod ng bait ay nadamay sa kalokohang tumatakbo sa isipan ko noon. Nung nasa loob na ako ng kwarto, saka ko pa lamang naalala ang nakita kong reaksyon ng tiya kanina. Para kasi itong may sakit na epilepsy dahil sa nakita kong walang tigil ang paglalaway at panay rin ang pagpitik ng ulo niya na para talagang inaatake ng sakit na epilepsy noon. Sa kakaisip kong yon, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Umaga na nang nagising. Paglabas ko ng silid ay kaagad na hinanap ko si Tia.
para kumpirmahin kung hindi ba ako namamalikmata kagabi. Nadatnan ko siya sa labas ng bahay kasama si Manang Karing. Nagdidirig ng halaman ng dalawa at masayang nag-uusap nun. Kaya naisip ko na mali ata ako ng inakala na walang sakit si Tia, na namamalikmata lamang ako. Bakit, bunso? May sasabihin ka ba sa akin? Kanina pa kasi kita nakitang nakatitig eh. Tanong ni Tia nun. Hindi ko lubos maisip na kanina na pala ako nakatayo sa pintuan ng bahay. Wala naman po, Tiyang. Nagkunwari na lamang na tinanong sila kung umuwi ba sa bahay ang mga magulang ko doon. Umiling naman si Manang Karing at sinabing hindi niya napapansing umuwi ang mga magulang ko. Isa pa, nitong mga nagdaang gabi ay palagi na siyang maagang nakakatulog. Kaya hindi niya na namamalayan pa kung nakakauwi na ba ang mga ito. Tumangutango lang ako at nagwikang, yun lang naman ang itatanong ko. Nagpaalam na ako sa dalawang pupunta sa kusina para mag-almusal nun. Kinatanghalian ay narinig kong may dumating na bisita. At nung nagtungo ako sa sala, nakita ko ang anak ni Manang Karing na nakatira sa Karatig Baryo. Binisita nito si Manang Karing dahil ilang linggo na daw na hindi nakakauwi sa bahay ang matanda. Nakita kong malaki na ang tiyan nito. 6 na buwang buntis na. Binati ko siya nang makalapit na ako at tinalok ng maiinom na malamig. Nako, papainumin mo pa itong si Merla ng malamig eh. Bawal na nga sa buntis ang masyado mag-iinom ng malamig. Wika ni Manang Karing. Bakit naman po hindi naman siguro sasakit yung tiyan ni ate. Kung sakaling iinom siya, di ba? Teka po, si Pia Ising po, nasan po? Masayang nagwikang matandang nagpapahinga ang tiyahin ko. Medyo masama daw kasi ang pakiramdam. Makaraan ng ilang sandali ay napansin kong lumabas na ng silid si Tia. Masaya namang ipinakilala ni Manang Karing ang anak nitong buntis. Habang pinagmamasdan ko si Tia Esing, napapansin kong titig na titig ito sa tiyan ng buntis. At maya-maya ang pagsinghap na tila ba mababahin ito na hindi matuloy-tuloy. Tapos ay panay rin ang pagpunas ng bibig na parang hindi na nito napipigilang tumulo ang laway. Kakaibang pagkakangisi niya habang nakatingin sa buntis na yon. Alam niyo, nang mga oras na yun ay sumagi sa isipan ko ang mga katanungan. Bakit kakaibang kinikilos ni Tia? Parang hindi ito mapakali habang kausap si buntis at nangangati ang buong katawan. Akmang lalapitan ko na sana ito para tanungin pero nakita kong bigla itong umalis sa kinauupuan at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto niya. Kinagabihan, napagpasya ng anak ni Manang Karing na bukas na siya uuwi sa kanila at sa bahay na muna siya makikitulog para makasama niya ang kanyang inang ilang linggo ngang hindi nakakauwi sa bahay nila. Nung maghahating gabi na at tahimik na ang buong paligid nun, hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Kahit na anong gawin kong pagpapabalin-baling ay wala talaga. Napamura pa ako sa isipan. Kumikirot na lamang ang ulo ko pero hindi talaga ako dinadalaw. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mahinang angil ng hayop sa mismong labas ng kwarto. Sa pag-aakala kong ang alagang pusa lamang yung ng kapatid ko, hinayaan ko na lamang ito. Ipinikit ko na lamang ang mga mata. Pero nakailang minuto na ako sa pagpikit. Hindi pa rin mawala ang mahihinang pag-angil at nasundan na yun ng pagkutkot ng dingding. Idinilat ko ang mga mata at sandali ko pang pinakiramdaman kung saang pintuan nagkukutkot ang narinig kong ingay. Dahil sa hindi na talaga ako makatiis pa, ay bumangon ako at akmang maglalakad na sana papunta sa pintuan. Pero agaran akong napatigil sa ginagawa nun. Dahil sa nakarinig na ako ng sunod-sunod na pag-angil. Kasunod noon ay ang halak na animoy may hinihikang matanda o yan bang tipong malalagutan na ng hininga.
Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling ito. Sa kadahilan ng biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko, hanggang sa nakarinig na lamang ako ng malakas na sigaw. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang bakal na nasa gilid ng pintuan. Bit-bit yun ay walang pagdadalawang isip na binuksan ko ang pintuan at hinanap kung saan banda ang sumisigaw. Dahil sa medyo maliwanag naman ang labas ng silid, doon nga'y napasingap ako ng matuon ang paningin ko sa silid na tinutulugan ni Manang Karing. Nasilayan ko ang tiyahin kong parang nababaliw na habang nagkukutkot sa ilalim ng pintuan. At mayat maya'y tatayo tapos pilit na iniikot ang siradora. Yun bang balak talaga nitong sirain? Dahil sa pagkabigla ay napasigaw na ako at tinawag ang pangalan ng tiyahin ko. Kung kaya't agaran itong napatingin sa akin. At doon ay nagulantang ako, talagang nangatog ang buong kalamnan ko. Nakita kong nagbabagang namumula ang mga mata niya. At grabeng nakakapanghilakbot ang itsura nito. Sa nakikita ko ay parang hindi na siyang tiyahin ko. Bago pa man ako makagalaw sa kinatatayuan ko noon, bigla na lamang kumaripas ng takbo palabas ng bahay ang tiya. Sakto namang nagbukas na ng pintuan ng dalawang kapatid ko at nakita din nila ang nasilayan ko bago tuluyang naglaho ang tiyahin namin sa madilim na parte na yon. Nang mawala ng tiya, ay kagad na isinara ng panganay kong kapatid ang pintuan at kinatok naman ng kinatok ng pangalawa kong kapatid ang silid ni Manang Karing. Noong mapabuksan kami ni Manang Karing, ay kita namin ang takot na nararamdaman ng anak niyang buntis nun. Sinabi naman ng kapatid kong wag na silang mag-alala dahil wala nang aswang. Hinding-hindi na yun makakabalik pa sa bahay namin. Kahit na anong mangyari. Kinabukasan ay sinadya naming punta ng pwesto ng mga magulang namin sa bayan para ibalita ang lahat. Maghalong gulat naman ang naramdaman ng aking ina. Dahil hindi niya lubos sa kalaing may ganong kababalagan na palang nangyari sa bahay. Sumagi din sa isipan ko na kung siguro kung hindi ko suot ang pangontra sa aswang ni Aling Delia, baka dinumog na ako noon. O kaya, baka nakikilala pa ako ni Tia Esing. Kaya imbis na dumugin niya ako ay nagpas siya na lamang itong lumabas ng bahay para hindi niya ako masaktan. Alinman sa dalawa, hindi ko alam. Magmula nga nang mangyari ang gabing yon, ay hindi na namin nakita pa si Tia Esing. Sinubukan naman itong hanapin ng mga magulang ko. Pero ni Anino ay wala talaga siyang nakita. Hanggang sa lumipas na lamang ang maraming taon. Makalipas ng ilang taon, lumipat man naman kami sa ibang syudad. At di pa naman sa syudad may ito. Nakakakipa pa rin ako kahit papano. Imabigyan si sleep na bata sa hallway ng mga kwarto namin. O yung mga babaeng abot tenga yung nipe na nakaupo sa ilalim ng dresser ko. O may bidilang tatabi sa kama ko at mayayakap. Paminsan-minsan ay may bubulong bigla. O mga anino na biglang susil po pero hindi ko na lamang ito pinapansin. Hindi naman nila ako sinasaktan kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit papano. Hindi ako ginardang balang malala. Pero pagdating sa panaginip ko, ibang usapan na yon. Grade 5 ang akyat, nasa grade 4 na ako noong lumipat kami dito sa syudad na ito. Si Panay ay nasa kinder. Si Barbara ay toddler pa. Tumira kami sa bahay ng lola sa father's side sa isang subdivision na tawagin na lamang nating villa. Dito sa syudad may ito, aradang pinawanak at lumaki ang daddy. Nakalupit ang bahay ng lola ko. Sa likuran lamang ng isang sikat na yon na university. Iba pang pangalan ng Universidad ni Pulongan. At siguro mga halos 1 hektarya ang pagitan ng bahay ng lola at ng mismong universidad na ito.
Pero yung bakanteng lote doon sa likod ng bahay na pumapagitan ay pag-aari pa rin ng eskwelahan. Marami ding naranasan sila lola at daddy pati mga kapatid niya noon sa bahay na yon. Na-renovate na yung bahay and na-move forward lamang ng konti after namatay si lolo. Hindi na namin siya naabutan, sir, dahil high school pa si daddy nung nawala siya sa sakit na leukemia. Doon din daw siya mismo ininbalsamo sa dating bahay kung saan din daw niya ininbalsamo yung mga patay na hayop. Noon ako kasi isang taxidermist. Isa sa mga hobby na yon, yun bang nagpipreserve ng mga patay na hayop. Nabutan pa namin yung mga nagawa niya na. Yung mga exotic animals na nakadisplay sa bahay. Yung may nagsabi sa akin nga pipa ng family friend namin na naninilabot daw siya ng bata pa siya. Napag bisita sila ng kapatid na sa dating bahay. Pero ibang usapan na yan. Dito muna tayo sa usapang aswang naman. High school na kami noon ng Ate Jewel. At nakasanayon na namin na manood ng anime sa gabi. Lalo na pag summer hanggang mag-alas 3 na madaling araw. Kasi may inaabangan kami sa channel na Hero noon. Yung anime na Hellgirl. Sa mga anime lover po dyan, alam niyo kung ano ka. Pero paminsan-minsan ako lamang mag-isang manonood gawa ng tulog na si Ape. Maaga kasi natutulog ang Ape kasi pagod sa mga school activities niya. Open lamang yung lugar sa ibaba kasi garage area namin yun noon. At doon ako nanonood kasi nga gabi na ayaw ko sa itaas kasi pilog ng lola. Malapit lamang din yung room niya sa sala kaya hindi pwedeng maistorbo yan. Sobrang strict pa din kasi ng lola ko. Habang nanonood ako ng TV sa gabi, may naririnig ako mga parang pinag-aalog ng mga lata galing sa likod ng bahay namin. Yung likod ng bahay namin ay kagubatan na. Walang mga bahay at puro mga puno at tugon lamang ang naroroon. Kasi na property yun ng eskwelahan. Pero may konting espasyo pa kami sa likod na pina-fence lamang para hindi na pumasok ang mga ahas o anumang mga ligaw na hayop. At lahat ng bahay may nakatira doon. Hilera lamang dun sa bakanting lote. Hindi ko yan pinapansin noong una. Itong mga tunog ng lata. Pero halos gabi-gabi na itong tumutunog. Hindi naman ganun talakas at maingay pero alam kong malapit lamang yon. At alam kong doon yun banda sa likod bahay ng kapitbahay namin. At dahil nga sa himan pa yun ako. Hindi ko alam sa Tagalog yan, pero kumbaga observant na lang. Na-curious. Napapansin ko na pagsasapit ng alas 10 ng gabi. Doon tutunog yung mga lata. Hindi aabot o itatadal ng 1 minuto, inaalog yun. Tapos ay hihinto ka agad. At hindi lang yun. Kapag tutunog yung lata, may naririnig din akong kasunod na mahinang kunog na kikik, kikik. Akala ko noon ay nagtatawan daw. Pero parang naging pattern na yun ganun gabi-gabi. Ginagawa ko ng alarm clock yun, Sir Seth. Ibaw malalaman ko na alas 10 na pala dahil din sa mga tunog na ilan. Tapos kapag humintuma yung tunog ay bubulong naman ako ng kikik. O gadayain ko yung tunog ng kikik tapos tatawa ako. Dahil nga alam ko na nadana neuropin na yun. Hindi naman ako natatakot sa mga ganon kahit bukas pa yung garay namin. As in bukas talaga na kipa yung harap namin at gate na. Mayroong pager sa likod pero may mga bintana at nakikita mo yung mga matataas na kuguan. Then nakapwesto yung TV sa may pader banda. Then nakaharap ako sa mga kuguan. Sinabi ko sa ate at sa pinsan ko na nakatira sa amin noon. Kasi doon din sila nag-aaral sa university na nasa likuran ng bahay.
Sinabi ko rin sa mommy at daddy ko at ang sabi nila, baka umano yung lata ay parapandaan ng alada o kikit ng pinaghihinalang aswala na siyang kapit-bahay namin noon. Sabi-sabi kasi na yung mga aswang ay may mga abyan o alada at sila umano yung naghahanap na mga potensyal na biktima. At yung kapit-bahay na yon, tapabilang namin. As in literal na katabi gawa ng firewall lamang yung pagitan ng bahay namin. Sa totoo lang, bibilin do sana ng lola ang lupang yun kasi gusto ng lola na i-extend yung bahay para malaki ang lugar at ang garden niya. Pero nagulat na lamang umano ang lola na nabili na ito ng kapitbahay na ito ng palihim. Napikon pala daw si lola noon pero hindi na lamang niya pinatulan. Hinayaan na lamang niya kasi nga kawawa din daw dahil itong mag-asawa nito ay halatang hirap sa buhay. Hindi naman sa pag-aano pero kubo lamang yung bahay nila. Pagpasa hanggang mayroon. Lahat ng bahay doon sa subdivision ay moderno na. At sila ay parang napag-iwanan na ng panahon kumbaga. Pinagawan na lamang ng lola ng firewall noon para sa safety na din kasi nga kubo at puro kahoy lamang ang bahay nila. Delikado din pag may sunog kasi medyo dumikit sila sa lote namin. Maarte, strikta at netikulosa din ang lola ko. Kasi lumaki itong may kaya. Ayaw na ayaw ni lola yung magadombala siya at yung privacy niya. Napakatas ng firewall na ito. Nakinana ko itong kapitbahay namin kasi may maliit na sari-sari store sila. At dito kami bumibili noon ng mga snacks nung nagbabakasyon pa kami dito sa syudad na to. At nung nasa Surigao pa kami nakapila. Mga 7 hanggang 8 taong gulang ako noon. At medyo may edad na yung ale. Siguro nasa late 50s siya noon. Medyo kaedad lamang siguro sila ng lola ko. Tawagin na lamang natin siya sa panganang Aling P. Normal na naman si Aling P noong panahon na nagbakasyon pa kami dito sa bahay ni Lola sa villa. Pero noong lumipat na kami at nagsettle dito, konti na lamang yung tinda nila at hindi ko na siya nakikita. Matador-kador din naman nung nawala si Aling P doon pero bumalik siya nung grade 5 na ako at nag-aalada ako na ng sisiw. Yung pinaw na sisiw na yun ay napanalunan ko lang sa bunot-bunot doon sa labas ng eskwelahan. Isang hapon, pagka-uwi ko galing ng eskwelahan, hinanap ko yung 2 sisiw sa harapan ng bahay namin. Naririnig ko na nasa malapitan lamang sila. Sinundan ko yung tunog at doon ako napahinto sa mga bulaklak o sa mga flower pots at orchids ng lola. Banda doon sa likod ng mga halaman. May maliit na butas doon sa pader na yun na pumapagipan sa lote namin at sa kanila ni Aling P. Doon sumisiksik yung mga sisiw sa butas at naligaw na doon sa lote ng ale. Sinirit po doon sa butas kung sisiw ba palada namin yan. At nakita ko naman sila doon. Pinatawag ko itong mga sisiw na ito pero hindi ito nakinig kaya napagbisisyonan ko na kapalan na ang mukha ko at pumunta sa harap ng bahay ni Aling P. Nagtao po ako nun at lumabas naman taagad ang asawa niya na nakanipi at tinanong ako kung ano ang kailangan ko. Sabi ko, kung pwede ba akong pumasok dahil naroroon yung sisiw ko sa bakuran nila at kukunin ko lang. Pinapasok naman ako ng matanda. At tatipa ko kaagad yung mga sisiw kasi sila lamang yung malaki at dilaw na sisiw doon. May mga sisiw din sila. Pero kulay brown at maliliit yung lahat. Manok Bisaya kung tawagin sa amin yan. Nagabulan pa kami ng mga sisiw at nung na-corner ko na sila, yumuko ako at dinakip sila. At medyo nahihirapan akong hawakan yung mga sisiw kasi nagpupuniglas pa. Nakaharap akong umupo noon sa lote namin.
Habang inaayos sa kamay ko yung mga sisiyo, at pinipiyak kung sisiyo ba talaga namin yon. At may mga palapandaan din naman yung mga sisiyo na yon. Habang nagdadanan ako, bigla akong nakaramdam ng isang presensya. Ang tawagin na yung ominous aura. Para bang bigla akong nakaramdam ng hindi ako mapakali. At merong hindi madamdang mangyayari. Luminon ako kaagad dun saan ko nararamdaman yan. At nagulat ako nung nakita ko si Aling P. Na sobrang lapit na sa likuran ko. Nakabilap ang mga mata niya na medyo nakabuka ang bibig. Nakataas din yung mga kamay malapit sa dibdib niya. Yung nakapormang parang dinosaur. T-Rex. Nagtatangka ito hawakan ako. Nagulat kaming pareho at adab naman akong tumayo at nagsalita lang. Kinukuha ko lang po yung mga sisiyo ko. Medyo ilang po yung nipi ko nun. At pinakita ko po yung mga sisiyo sa kanya. Aside sa mahihain ako nalay, sino ba naman hindi may ilan din sa mga pipig niya, di ba? Yung mga mata niya na parang sa buhaya o sa pating na gutom. Yung bang bilog na parang nakakita ng isang body na gustong-gusto yung hawakan o unin. Yung hindi matago ni excitement sa mga mata niya na ano. Tumango lamang siya habang nakatipig na nakangiti na halos mapunit na yung gilid ng bibig niya. Nakaramdam ako ng konting takot noon sa ekspresyon niya. Kasi hindi naman siya doon sa pagkakatanda ko. Mahiyain, mabait, malimhim yung nakikita kong Aling Pinon. Pero noong mga panahon na iwan, ibang-iba. Idadbag mo pa na napakabuhaghab ng buhok niya. Nakayapak lamang. Dahil sa hindi na ako bakampahan Pinon, at parang kinukulit ako ng sarili ko na umalis na. Pero hindi na lamang ako nagpahalata na natatakot ako noon. Nagpipigan pa kami ng ilang segundo. Suwirpot yung asawa niya sa likuran niya. P. Lumapit sa kanya si Aling P. Ngumiti sa akin sabay sabing, "Umuwi ka na, iha. Dumidilim na." Muntik ko nang mabitawan yung mga sisiw ko kasi tumakbo na talaga agad ako pagkatapos magpasalamat at makapagpaalam sa mag-asawang yon. Sinabi ko kay Lola na pumunta ako sa kanila Aling P dahil sa mga sisiw. Sinabi ko rin na nakakatakot ang itsura niya at nakayapak lamang ito na parang baliw. Pinagsabihan ako ni Lola noon na wag na akong bumalik o pumasok doon ulit. At bahala na umano kong maligaw yung mga sisiw doon basta wag ko nang kunin doon. Hayaan na lamang umano. Hindi naman na ulit yan Sir Seth na ulit pero kinulong na yung mga sisiw kasama sa kulungan ng mga pabo namin. Hindi pinaliwanag kung bakit bawal pumasok doon at akala ko, kumbaga, courtesy lamang yon. O dapat hindi talaga namin ginagawa o pinapakailaman ng kapitbahay. Diyan kasi yung pagkakadisiplina sa amin. Aside sa table manners ay tinitrain din kami na huwag mag-i-invade ng privacy. Pero ayun nga, nung nag-high school na ako, dun ko na naintindihan ang lahat. Tungkol sa mga lata at sa tunog ng kikik. Kahit na may naririnig na akong mga chismis tungkol sa pagiging bantog na aswang ni Aling P, medyo skeptical pa rin ako tungkol sa mga ganyan. Kasi nga, paano magkaaswang at sa isang subdivision pa? At hindi naman aswang yung kinalakihan ko na Aling P, diba? Pero sabi-sabi nila, nayanggaw umano ito. Nawala ng mga ilang taon at noong bumalik na siya ay hindi na umano normal ang ale. Dahil din sa kuryosidad ko sa mga latang yon,
At marami na rin talagang nagsabi na iwasan ang matandang ito dahil sa mga pinaggagawa niya doon sa subdivision. Naapukaw yung kuryosidad ko, Sir Seth. Nakiramdam muna ako kung may tao ba sa kanila. At nung parang wala ng tao dahil tahimik at tanghali pa nun, pumunta ako sa likod bahay namin at pasimple akong naglakad-lakad doon, na para bang may hinahanap ako. Manakalakang pagkakataon na may pasulyap-sulyap ako sa likod ng bahay nila. At doon ko na nga nakita yung mga kumpul-kumpul na mga lata. Nakasabit ito sa labas ng bintana nila sa second floor. At may lubid din na nakakonect doon sa lata. At nakaipit doon mismo sa saradong bintana na gawa sa kawayan. At alam ko yung lubid na yon, yung hinihila para maalog yung mga lata. May nakita din akong telang itim na nakatakip doon mismo sa bintana. Obvious kasi nung tela kasi may parte na naipit doon mismo sa bintana na nakalabas. Ewan ko pero bigla akong natakot doon sa nakita ko at pumasok na ako sa loob. Sinabi ko sa kanila lahat pero pabulong lamang yung pagkakasabi ko. Kasi nga baka aswang itong si Aling P. At marinig pa ako, di ba? Ay ginawa pa nga akong code name niya para hindi halata nun. Hanggang sa naglabasan na rin yung mga kwento galing mismo sa mga kababata ng daddy ko. Tawagin na lamang natin sila na sina Uncle Re at Uncle Dodong. Nakapitbahay lamang din namin, malapit lamang doon sa kung saan nakatayo ang bahay ni Lola. Ayon kay Uncle Re, nung pauwi daw siya galing inuman ay nakita umano nila si Aling P. Nasa ilalim ng bahay nila Uncle Dodong na gumagapang. Ang bandang ginapangan niya ay mismong kwarto nila Uncle. Sakto lamang ang espasyo sa ilalim ng bahay nila na magapangan ng mga pusa o aso. Kaya nakapagtataka kung paano nagkasya si Aling P doon. Sinita nila ito at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Gumapang ito palabas at dilat na dilat ang mga mata na pula na parang nakadrugs daw. Pero yung tipong kakaiba yung pula, yung nagbabaga. Nagdahilan nga ito na hinahanap daw niya yung manok niya. Pero sino namang normal na tao ang gagapang doon at maghahanap ng manok? 3:00 ng madaling araw. At ang alam nila, buntis ang asawa ni Uncle Dodong noon kaya hinatak nila itong si Aling P at pinagtulungang ikinaladkad palabas. Hindi ko alam kung nabugbog ba siya noon pero naulit na naman umano ang ganoong senaryo. Pero noong mga panahon na ito na naulit ay sa kabilang kanto na. Malapit lamang sa kanto ng likuran ng universidad. Mga boarders naman ang nakakita sa kanya na yon na umaaligid doon sa ilalim ng bahay ng buntis na ate ng classmate ni ate. 3:00 din ng madaling araw. Gamin din ang ginawa niyang rasunan. Hinahanap daw niya yung manok niya pero napakalayo na nun, Sir Seth eh. Ibang kanto na yon. Paano napunta yung manok niya doon, di ba? Liblib ang kantong yon. Doon ay bugbog ang inabot niya sa mga nakakita sa kanya. Kinabukasan din ng insidenteng yon, bumili umano ng bagoong yung kapatid ng buntis na taga-kabilang kanto. Yung classmate ni ate. Doon siya bumili sa kanila Aling P. Nagtao po ito. Nang biglang may umungol daw sa loob kaya kumaripas na lamang siya ng takbo nun. Di ko din alam kung bakit siya bumili doon, Sir Seth. Kawawa mang isipin pero bantog na si Aling P sa subdivision. Kaya yun ang sinapit niya. Inaasahan nga daw nilang magsusumbong si Aling P at ipapabarangay yung mga gumawa sa kanya nun. Pero walang ni isang reklamo ang narinig nila sa ale. Yung bang
Parang takot pa siya na kumumpronta. Kasi kung totoo man yung rason niya at binugbog lamang siya, normal naman talaga na magsusumbong talaga ito, di ba? Noong mga panahon din na yon, may nagsasabi sa amin ng mga kapitbahay na paminsan-minsan ay may nakikita silang malaking itim na ibong dumadapo sa may bandang pader namin, paharap sa lote nila Aling P. Hindi ko alam kung yun ba yung alaga niya o kung siya ba yun. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.